Hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako, okay naman ako. And another video na naman, sit-down video dahil marami nagre-request at marami pa rin mga follow-up questions tungkol sa mga vlogs ko na ginawa. And simulan natin by saying thank you so much kasi sobrang na-overwhelm ako sa dami ng mga messages na natatanggap ko at sa dami ng mga inquiries. Sabi ko, oh my gosh, parang hindi ko na alam kung paano sisimulan mag-reply isa-isa, pero good problem siya. Pero halos nagkasakit na nga ako sa kakasagot, tsaka napuyat na rin ako. So, I'm so thankful dahil sa support ninyo sa aking Japan journey, tsaka sa mga vlogs ko, and syempre sa mga nag-i-inquire din tungkol sa bahay. So, sasagutin natin sa video na to kung ano pa yung mga hindi ko nasagot na tanong, or yung mga proseso, gaano ba katagal, okay ba talaga siya, and yung mga stories, yung mga creepy stories behind the houses na pinuntahan ko. So, syempre, lahat ng bahay may kwento, di ba? So, mag-share ako ng mga konting kwento based on na experience ko kasi marami din namang mga videos na hindi lumabas at marami din pangyayari dun sa Akiya hunt namin ng nanay ko na hindi ko na na-videohan, hindi ko na na-share kasi nga sa sobrang pagod namin tsaka sa sobrang daming nagaganap. So, kikwento ko yung kaya ng memory kong alalahanin. So, okay? Okay, simulan muna natin dito. Step by step na pinakamadaling process para makabili ka ng bahay sa Japan. So, number 1, budget muna. Ano ba yung budget mo? 1M ba? 2M ba? So, dun tayo magbe-base. Dun din kayo magbe-base kung ano ba yung klaseng bahay na mahahanap nyo. The more the budget, mas okay kasi wala na renovation. Pero the less the budget, yung mga mumurahin, syempre alam niyo naman kapag mura, may ano yan, di ba? May mga hidden charges and everything and renovation. So, I suggest, mas lakihan yung budget nyo. Pangalawa is, ano bang location ang gusto nyo? Tokyo ba? Osaka ba? Province style ba? Sa probinsya ba? Or kung ano man, yun yung pangalawa. And pangatlo, are you willing to go to Japan? Yon. So, sa mga nagtatanong sa akin, kahit anong tanong and kahit anong pakita ko ng bahay sa inyo, kung matagal pa naman kayo pupunta, masasayang lang din. Kasi based on experience, ang bahay po sa Japan, one day lang, wala na. Yung tinignan mo ngayon, bukas, wala na. So, I suggest, kung may bala kayong pumunta ng Japan, mas okay na doon kayo maghanap. Mag-spend talaga kayo ng 1 week, 2 weeks, gaya ng ginawa ko. But sa inyo, hindi na kayo mahihirapan kasi nga ako, dumaan ako sa proseso ng DIY. So, kinato ko lahat kahit sarado, nakikipag-schedule ako kahit hindi pwede. So, hinanap ko yung mga tamang tao. And ngayon, mas mapapadali siya with the help of me na rin. Siyempre, mas mapapadali siya sa inyo kasi alam ko na lahat eh. Ganon. So, punta talaga kayo ng Japan. Must siya. Hindi pwedeng dito lang kayo maghahanap kasi hindi siya kagaya sa atin na pa-reserve. Huwag mo na ibigay sa iba, okay na. Tsaka hindi siya kagaya sa atin na 1 year andun pa yung bahay. Doon sobrang bilis. At tsaka walang reservation doon. Kapag, based on my experience din nung nabili ko yung bahay, nung nagustuhan ko na siya, nasabi ko na okay, gusto ko na to, binigyan lang ako ng contract, tapos pinirmahan ko siya, parang agreement lang siya na hindi ako magbaback out, na babalik ako. So, pinirmahan ko lang siya with my passport, yun lang yung kailangan, and then, ayun na, after ilang weeks, pagbalik ko, doon ako nagbayad. Pang-apat is yung patience and risk it all. I'd risk it all for you. Di ba pag gustong-gusto mo isang bagay, i-risk mo? Ganun yun eh. So, for example, nagpunta kayo tapos wala kayo nakita. Huwag kayo mawala ng pag-asa. That's okay. Pinagdaanan ko din yan. So, kailangan mahaba yung patience mo kung gusto mo talaga at mag-risk ka. 'Di ba? Baka mamaya, porket di nakahanap, ano ba yan? Di ako nakahanap. Sayang naman. Huwag kayo mawala ng pag-asa. So, yun lang yung mga quick na maisha-share ko na very important na tatandaan nyo. Pero, syempre, with the help of me na nga, may Facebook na pala ako, guys. Thank you sa mga nag-follow sa Instagram ko. Yan, lalagay ko dyan. And may Facebook account na rin ako para dun sa mga naghahanap. So, sa mga serious buyers talaga, ayan, you can contact me po. So, anyways, gano'n daw ba katagal yung process? Actually, mabilis na yung process. As what I've said, pag nakapili ka na, after ilang linggo, babalik ka na. And then, yun na, pirma na siya. Kaya, sorry kung matagal ako mag-reply. Hindi ko lahat mare-replyan sa isang araw sa sobrang dami po talaga. As in 100 messages yung natatanggap ko per day. Grabe, so super duper thank you. Kaya mas maa-appreciate ko yung talagang mga serious buyers at ready nang pumunta ng Japan. Kagandahan lang kung i-compare nyo, kasi ako napagdaanan ko na lahat eh, yung mga ibang, di ko na sasabihin yung pangalan mga high-end sila eh. Mahirap po talagang kumuha ng bahay kasi bawat tanong mo,
bawat inquire mo, kailangan nakasubscribe ka, kailangan may bayad. So, bago ka makarating dun sa punto ng buhay mo na bibili ka na, naubos mo na yung pera mo. 'Di ba? So, sa akin, hindi naman ganun. Hindi lang pera yung masasayang mo, pati oras mo. Siyempre, mag-iintay ka, mag-aabang ka. If you want it, just go for it. So, eto na nga. Kikwento ko na sa inyo yung mga stories behind the houses. Drink muna tayo ng matcha. Ayan. So, anyways, nabasa na nga ako. So, anyways, eto na. Meron akong bahay na pinagpilian talaga bago yung bahay ko, pero hindi ko siya na-post. So, I think, po-post ko rin siya dito. Actually, naka-reserve na siya. Pero kung mag-back out, pwede kong i-post ulit. So, ito yung isang bahay na pinuntahan namin. Kaso, hindi ko siya binili kasi mas malaki siya. Iniisip ko, pag malaki, masyadong maraming maintenance, daming aircon, tapos napapuzzle ako, paikot-ikot ako, sabi ko, sobrang laki naman ito, parang 5 kwarto. Pero ang kagandahan niya, may garden siya. Tapos, 4 minutes lang siya sa train station. Kaso, ayun nga, mas mahal din siya, kaya hindi ko binili. Tapos, ang story nito, ang story ng bahay na to, sige, papakita ko muna sa inyo. Oh, big garden. So, ayan siya. Next house. Oh, Ayan. okay. Diba? There's a parking Yan. here. Wala siyang parking pero may garden siya. Nako. Mami, may salas na. Ang laki. Okay. Oh my gosh. Malabas ang galing. Ay. Kasama pala yun. Go inside. Okay. Mami, dito ka na sa kabila. Mami. Ito na. May lamesa na rin. Ito yung may-ari. Owner. Oh, Diyos ko, sobrang laki. Parang magkakawalaan tayo, ah. Teka lang. Ang laki. Ang laki. Diyos ko. May, ito lang problema. There's hidden, aray! Nauntog pa nga ako. Where's the toilet? Here? Oh. Oh, toilet. Huh? Not toilet. Oh. Many things. Oh my. Uh-huh. This is so big. There are a lot of things. Ukay-ukay. Okay, okay. I get it. So, ito yung kitchen. Nalilito ako, hindi ko alam kung saan talaga magsisimula. Sa sobrang laki. Ano ba talaga? Saan ako pupunta? I can put it here. Kasi ito yung garden. Ang laki ng garden. Diyos ko, ito yung kitchen, oh. Oh, nakita ko. Natural lang. Ayan ang kitchen. So, ang kwento nito, matanda na yung may-ari, kaya binibenta na niya. Actually, may isang room doon na nakita ko na parang may wheelchair ba o parang upuan na pwede kang umihi doon. Something like that. Tapos, alam niyo ba, the moment na pagpasok ko doon sa kwartong yun, hindi ko alam, nakaramdam agad ako ng lungkot. Hindi takot eh. Yung lungkot na, grabe no, pag naiwan ka matanda mag-isa, ito talaga yung magiging buhay mo. Tapos sobrang laki ng bahay mo. Ano nga namang gagawin mo? So, that's the reason kaya niya binibenta. So, kaya hindi ko siya nabili. Main, reason is, mahal siya eh. 945,000. So, hindi naman ako ganun kayaman. So, yun yung story niya. So, napadpad ako dun sa nabili kong bahay ngayon na mas maliit lang, mas madaling i-maintain. Yun nga lang, medyo mas malayo sa, tawag dito sa train station. 23 or 24 minutes away. Pero, pwede na rin. Kung talagang minsan lang naman ako pumunta tapos lalakarin ko, okay na rin. So, ang kwento naman ng bahay na to is, ang may-ari niyan is lalaki na matanda din. Parang lahat matanda, no? May-ari niya matanda, tapos may umuupa talaga sa kanya. So, hindi siya abandoned house. Talagang na-maintain siya monthly kasi may umuupa. So, yung umuupa, nalalayuan daw siya dun sa
work niya. Dahil dun nga ako sa sa place na medyo province. So, nalalayuan daw siya, kaya umalis. Nung umalis yung nagre-rent, sabi ng may-ari, benta ko na lang kaysa nagpapaupa ako kasi matanda na rin naman ako. So, yun yung reason kaya niya binenta yung bahay. So, tatlo kaming buyers noon. So, pabilisan talaga. Sinasabi ko sa inyo guys, pabilisan. Nung nagpunta kami ngayon, kinabukasan, sinabi sa akin na, oh, may 2 buyers na nag-iintay. Kukunin mo ba? Ganun sila. Actually, pag bibili ka ng bahay sa kanila, based on experience din halimbawa, tinignan ko pa lang sa picture, sabi ko, I like this one, can I see this? At sasabihin sa akin, you wanna buy this house? Sabi ko, wait lang, hindi ko pa nga nakikita in person, buy agad. Ganun sila. Mabilis kasi sila kausap. Hindi kagaya sa atin na mga 10 properties muna bago mag-decide. Or 1 taon muna bago mag-decision. Sa kanila talaga mabilisan, guys. So, minsan nga picture pa lang, oo o hindi. Ganun. So, kailangan alam mo na yung gusto mo at hindi. Hindi ka pwedeng urong-sulong. So, tinanong ako noon, nung sinabi na, tatawad pa sana ako. Sabi, hindi na siya pwedeng tawaran, tsaka may naghihintay na 2. Sabi ko, naku, may kalaban akong 2, so kailangan ko ng bilisan. So, sinabi ko na agad noon na, yes, I will buy this house. So, from there, ayun na, binigyan na ako ng papel na, okay, hindi ako magbaback out at babalik ako for this house. Ganon. So, yun yung kwento nung bahay ko. At saka nung first night na natulog ako, is magaan yung pakiramdam ko. Sa video, may nagsasabi daw na may bumulong at may nagsalita. So, papakinggan natin ngayon kung totoo ba yung mga sinasabi nyo guys. So, pakinggan natin Sa timestamp na, natatawa ako kasi hindi ko siya na-notice. Sabi ko, sige nga, pakinggan ko nga kung totoo ba. Sa house tour ko, balikan natin. Kasi sa comment, natakot daw sila kasi may nagsalita. So, sige nga, pakinggan ko nga. Sa 19 something yun Okay, pakinggan natin. Think that's it? So, I think Yun. So, I think that's it. Teka nga, isa pa ulit. Teka lang. think that's it? That's it, guys. Meron nga. May gumanon. Pero ano yun? Hindi ko gets. Well, hindi ko naman naisip na multo. Baka may gumalaw lang ng gamit or something. Kasi based on my experience at based natulog naman ako, wala naman ako naramdaman kahit na Well, hindi pa ako masyado nagtatagal. Pero in the coming vlogs, sige, isi-share ko sa inyo yung A Life With Me. Gagawa ko ng vlog niyan, A Life With Me in my house and in Japan. So, ayun daw. Tapos may gumalaw daw ng kortina. So, anyways, kung yun yung feeling nyo, basta ako, okay naman ako and masaya naman ako. Sa ibang mga abandoned houses na puntahan ko, like yung first house na pinuntahan ko talaga last year, kasi last year pa ako nag-start Last year, yung unang house na sabi kong, ang laki, papakita ko dito. Ayan. Yung house na to, guys, is sobrang laki niya. Ang kwento naman ng bahay na to is na kung mapapansin nyo, gumagana pa yung doorbell. Tapos may bike siya. Ayan, may bike. Ano to may mga bata to. Family talaga sila. And mayamang family sila. So, kaya binibenta kasi yung lolo, yung matanda, na-aksidente daw. So, nung na-aksidente yung tatay nila, yung mga anak nag-decide na ibebenta na lang namin. Siyempre, parang ayaw nila ng bad memories at saka hindi naman na din sila doon nag-work. Kaya nagdesisyon sila na ibenta na lang. Pero yun yung kwento niya na sinabi sa akin. And pagbukas ko, pasok ko dito sa video, pagpasok ko dun sa isang kwarto, may mga album. Naglalaro sila ng soccer yata. Tapos, lagi silang may mga photos together ng mga kalaro nila. So, parang parang may community sila and may mga group sila na ganun. So, sabi ko, feeling ko mayayaman tong mga to. Tapos, may bag pa na nakasabit. Sabi ng nanay ko, baka may pera yan. Kasi yung mga Japanese, di ba, nag-iiwan lagi ng mga kung anik-anik. So, ayun yung story niya. And hindi naman siya nakakalungkot. Feeling ko, ewan ko may nafe-feel akong ganun. Sa bawat pagpunta nyo kasi ng bahay, may mafe-feel kayong kakaibang ambience So, ang na-feel ko sa bahay na yon hindi takot May konting lungkot, pero na-feel ko na dati silang masayang family. Kasi meron din silang frame ng aso. So, ibig sabihin, pet lover sila. Para ipa-frame mo pa yung aso, pet lover sila. Tapos may mga bata, feeling ko andun yung mga apo nila. Tapos, feeling ko ang laking pamilya nila. Tsaka parang nung pumasok ako sa kitchen, parang yung na-picture out ko na busy family to and madalas silang magsama-sama sa kitchen. Madalas silang magluto, ganyan. Ewan ko, may kakaiba talaga akong pakiramdam na ganito at never pa ako nagkakamali sa mga pakiramdam ko. So, yun yung naramdaman ko talaga nung time na yun.
So, ayun, sabi ko masayang pamilya, kaso dahil nawala na yung tatay, binenta na ng mga anak, tas yung mga apo, syempre may, sa ano na sila, kumbaga may kanya-kanyang buhay na rin, kaya yun. So, kaya ko lang di siya nabili kasi nga yung CR, yung Casillas, wala siyang flash. Pero pinag-iisipan ko yun nun eh. Why not pa-renovate ko na lang, magpadagdag na lang ako. Kaso nga, kinabukasan, nabili agad. So, wala na. So, yung second house naman na pinuntahan namin, hindi talaga siya obra kasi sobrang abandoned. As in, ang dahil yung papaayos sa bubong, sa kung saan-saan, kaka sobrang liit. Yung third house naman, yung may piano, medyo dun ako nakaramdam ng konting takot. Hindi ko alam, siguro dahil gabi kami nagpunta. Pero nagpunta kami doon, may garden siya. Pagpasok ko doon sa kwarto ng piano, sabi ko, bakit ganun? Parang, syempre, piano, musiker, malamang yung tutugtog doon. Pero parang nakaramdam ako ng lungkot sa kwarto na yun. Tsaka, hindi ko alam, yung feeling na, hindi naman super takot, pero lungkot na may takot, na ang kwento kasi niya is namatay din yung dalawang mag-asawa. So, dahil namatay, ayaw ng tirhan ng mga anak. Laging ganun yung story, ayaw ng tingnan. So, ayaw ng tirhan. So, binibenta na lang nila para may ibang makinabang. Tapos yung mga gamit, iniwan na nila doon kasi hindi na rin interesado yung mga anak. So, yung mga anak nasa malalayo na. So, usually kasi sa Japan, naiiwan yung mga parents eh. Hindi kagaya natin na yung mga lolo't lola natin, until now, kasama natin, sa kanila hindi. So, may sarili-sarili na silang mga buhay. At madalas, naiiwang malulungkot yung mga matatanda. And naiyak tuloy ako. Actually, may isa ko nakita sa train station na papakita ko dito, tinutulak niya yung asawa niya, dalawa na lang sila together, tinutulak niya yung asawa niya, eh, kubang-kuba na yung matanda. So sabi ko, ganito pala talaga yung buhay pag tumanda ka na, no? Pero masarap tumanda na meron ka pa ring partner na may nagtutulak sa'yo kahit pareho kayong mahina. Yung ganun ba? So, ako umiyak kasi creepy stories to. So, ayun na ngayon yung kwento niya. So, binibenta. So, I think, nabenta na rin siya ngayon. 300,000 siya. Yung first house siya ka second house is 300K pero walang CR. May CR pero yung walang flash, yung dire-diretso yung pupo mo sa ilalim. So, ganun siya. May isang bahay din kami napuntahan sa Chiba, yon. Yun yung grabe, ang layo sa train station. Pagbaba namin ng train station, 45 minutes kayo maglalakad. So sabi ko, ito yung buhay ko dito. Maglalakad ako ng 40 minutes to 45 minutes para makarating sa bahay. Tapos wala naman taxing dumadaan. So kailangan may car ka talaga. Yun. So, alam nyo ba, nagpara lang ako noon. Sabi ko, please, please, please. Sabi ko, nilakasan ko yung loob ko, nagpara ako na pwedeng makisabay. Tapos pinakausap ko sa pinsan ko na naga-Japanese na isabay kami. And mababait naman sila. Sinabay ako papunta sa bahay. Pero pagdating namin dun sa bahay, nagtawag na lang kami ng taxi. Sobrang mahal ng taxi pabalik sa train station. So, yun yung nangyari. Yung bahay na yun, okay siya. Kaso ito yung kwento. Pagdating namin doon, tinitignan namin siya, sabi ko, ay, ang gaan ng feeling. Wala talaga akong vibes na kahit anong lungkot or takot, ang gaan. Kaso nga lang, sige, papakita ko dito sa inyo yung video. Kaso nga lang, pagdating namin at nung nagtawag na kami ng taxi at dumating yung taxi, dumating yung isang truck na nagbabaklas na nung signage. Sabi ko, bakit binabaklas? Nabili na daw. O si ganun kabilis. Tinitignan ko pa lang, nabili na siya. So, mabilisan po talaga ang bahay sa Japan. So, nabili na siya, kaya sabi ko, sige, baka hindi talaga para sa akin yun. So, ayun, hanggang sa nakarating kami kung saan-saan. Feeling ko ang Saitama hindi talaga para sa akin. Kasi every time na nagpupunta ako ng Saitama, naliligaw kami. Ang hirap nung train, tapos parang wala akong mahanap. Tapos nag-try din ako mag-condo. So, hindi rin ako umabro sa condo kasi ang condo pala, monthly dues ang babayaran mo. So, bukod yung nabili mo, may monthly pa. So, parang umuupa ka. So, parang nung kiniwenta namin, parang aabot ng 20K yung monthly dues. So, parang okay, nagbayad na ako, tapos may 20K pa, hindi naman ako dun lagi. So, parang umuupa ako. So, sabi ko, awag na condo, bahay na lang talaga. That's when I decided na erase yung condo. Maliban kung dun ka nag-work ka, okay yun siguro sa inyo. So, yun, kaya doon na lang kami sa sa bahay ko ngayon. May isa pa akong condo na nakita, 4 na kwarto yata or 3. Kaso, sira-sira yung kitchen. So, paparenovate mo pa. So, parang aabot ng 200 to 300,000 yung renovation. So, wag na lang, di ba? So, anyways, hanggang sa, ayun na nga, nung walang-wala na akong pag-asa, bumalik na ako sa Wakayama. Dahil nalibot ko na lahat sa Tokyo, pati sa Osaka, sa lahat. So, pagbalik ko ng Wakayama, sabi ko, baka para dito talaga ako. So, ayun nga, yung dalawang choices na pinagpilian ko. Isang malapit sa train, pero mahal, tas malungkot, at isang maliit, malayo sa train, pero mas mura. So, pinili ko na lang talaga to. And, ayun, hanggang sa, eto na nga.
Nakabili na tayo ng house. Sa mga nagtatanong na, may multo dyan, may mumu dyan, kasi abandoned. Nagigets ko naman kayo. So, syempre nga naman, pag wala nakatira sa bahay, sino bang tumitira? Mumu. Partly yes din naman siguro yon. Pero, syempre, kaya nga, pag mas mataas yung budget mo, mas makakahanap ka ng matino. Pero kung gusto mo lang talagang bumili for the sake na makabili at hindi ka takot sa mumu, yung mga abandoned houses, yun yung puntahan mo. Pero, dami renovation. So, parang ganun din, mapapagastos ka din. So, meron pa pala isang bahay na pinuntahan namin. Ang story naman nito is, sobrang mura niya. Para siyang 600,000. Tapos, ang laki-laki niya. Sa baba, papakita ko dito. Ito sa baba, parang walang tumatagos na tawag dito, may bintana naman siya, kaso parang kulob yung feeling. Sobrang luma na niya, tapos may centipede pa na napasigaw pa ako, may centipede! Ganon. Tapos yung kitchen niya, yun yung problema. Yung kitchen niya, parang ang daming kailangan i-renovate. Okay Pero may naman, tubig siya, guys, ha. Pagbukas ko ng gripo, sobrang lakas ng gripo, eh. Captain yan. So may tubig siya, kaso ang kailangan Okay mong naman, ayusin yung CR. napapangitan lang siya. Biruin mo yung CR, nasa labas pa, kailangan na pang lumabas para lang makapag-CR. So sabi ko, ayoko nito. Yun. Tapos, umakit ako sa taas kasi akala ko bunggalo lang siya. And then nakita ko may hagdan na maliit. May hagdan pataas. So, inakyat ko talaga sa taas. Tapos, feeling ko ang story nito, mga sila office people. Kasi, ang daming libro. So, sabi ko, talagang, parang all their lives, parang puro trabaho ang ginagawa nila. Para silang mga na puro work, ganun. Kasi ang daming cabinets na naiwan na doon, ang daming mga libro, ang daming mga paperworks. So sabi ko, parang sobrang daming kwarto naman ito, nakakalito. Parang hindi na kayo magkakakitaan. So, ayoko din talaga ng sobrang laki. So, ayun, yun naman yung kwento nun. Yung mga stories behind the houses na napuntahan ko na. May mga feeling ako na malungkot pag pinapasok ko, may mga feeling na magaan. So, mararamdaman mo talaga kung ano yung para sa iyo eh. Yung bahay ko kasi, naramdaman ko pagpasok ko pa lang na ang gaan kahit maliit. Yun, kahit may nagsasabi na wala ka namang view dyan, ang pangit-pangit, ang liit-liit, okay lang po. Basta may bahay ako sa Japan. At pinaghirapan ko siyang abutin, yung pangarap na to. Hindi ganun kadali. Sinasabi ko sa inyo, hindi po ganun kadali bumili ng bahay sa Japan kasi marami kayong pagdadaanan talaga. Pero ngayon, baka mas mapabilis na kasi with the help of me, 'di ba? Ano nga bang ibig sabihin ng akiya? Ang ibig sabihin kasi ng akiya is empty houses. So, empty houses, walang nakatira. So, it's either abandoned houses or second-hand na house. So, hindi naman lahat may mumu or hindi naman lahat sira-sira. Kagaya nga nung akin na nakuha ko na hindi naman siya sira-sira and sinuwerte talaga ako na wala na siyang renovation. So, ayun lang. Yan lang yung mga creepy stories. Creepy ba? Parang hindi naman. Parang lonely stories actually. So, ayun. Actually, mga pinsan ko, alam niyo ba, ginagawa nila before. Sabi nila sa akin, pumupunta daw sila sa mga bahay na haunted house kasi dun sa lugar naman nila, may mga abandoned houses din. Tapos, wala talaga nakatira. Tapos, andun yung mga libro, yung mga kung anik-anik. So, ayun, pinupuntahan nila para lang mag-spy ng mumu. Kung may mafe-feel sila. Ewan ko ng mga bata sila, yun yung ginagawa nila. So, anyways, kung kilabutan ngayon. Guys, ayun lang. Thank you so much for listening to my stories. Abangan nyo yung mga susunod ko pang vlog. Actually, ang dami na nag-aabang kung anong next sa akin. So, comment down below lang kayo kung anong gusto nyo na i-vlog ko or sino kaya magiging aking first friend or first client na matutulungan kong makabili ng house. Sino kaya? Abangan niyo sa vlog ko. Naku, itutour ko talaga kayo. So, abangan niyo yung mga next episodes ko talaga. And, ayun, thank you so much for all the love and support. So, anyways, thank you so much for watching. Diyan na po nagtatapos ang aking vlog. Thank you!